guys, it's me again, Regina. For today's video is tatalakayin natin kung gaano na nga ba katagal ang proseso ng visa kapag tayo ay nag-renew ng ating kontrata. Guys, may bagong update po ngayon sa immigration. Alam niyo ba na ang working process ng ating visa ay umaabot na po siya ng 4 weeks up to 6 weeks. Ganun na po katagal ngayon. Hindi katulad nung dati, lalo na yung kasagsagan ng pandemic, is napakabilis lang talaga, nasunod yung 10 working days or within 2 weeks. Kasi guys, kaya ko nalaman dahil after ko nag-drop in nung October 12, after 2 weeks, after 10 working days, talagang pinuntahan ko sa immigration. At nag-inquire ako guys, nagbaka sakali, tinanong ko doon. Ayun, hindi ko naman talaga alam din na ganun pala ang bagong procedure ngayon. Talaga alam na ganun na pala ang bagong policy ng immigration. Yun na yung working days bago lumabas yung ating visa. Kaya magtataka kayo kung bakit mag-isang buwan na ay hindi pa dumating yung visa ninyo. Kagaya sa akin, more than 1 month na po, hindi pa rin nag-arrive ang aking visa. Nung bumalik ako doon after 2 weeks, yun na nga, pinabasa lang sa akin ng officer, yung parang nakalaminate na notice na yun na nga yung processing is umaabot po siya ng 4 weeks up to 6 weeks. Anyways guys, nung pagpunta ko ng immigration, may video clips ako at isusunod ko sa video na to. Keep on watching guys at ituturo ko rin sa inyo kung hindi nyo pa alam kung saan yung TKO na immigration, yung 1.0. Oops, bago nga pala tayo mag-proceed sa video clips ko, paalala lang, just a friendly reminder na kapag kayo po ay patapos na po ng inyong kontrata, much better na mag-submit na po kayo earlier. Magbilang lamang po kayo kung kailan yung end ng inyong visa, magbilang lang kayo ng pabalik at least 8 weeks before mag-end ang inyong visa. And then, mag-start na po kayo mag-drop in ng inyong mga documents doon sa immigration. Dahil sa ngayon, wala na po yung walk-in na katulad dati na on that day, kahit na wala kang appointment, pwede kang pumunta doon and then magka-visa ka kaagad kapag kumpleto yung requirements mo. But now, wala na po yung walk-in. Meron silang walk-in pero yun lang online quota. Yun lang yung available ngayon, yung magkuha ka muna ng slot online, magpa-appointment, kapag may appointment ka na, may reference ka na nung appointment mo, and then that day, yun na lang ang walk-in talaga wherein magka-visa ka in 1 day. But it's so difficult to get the slot. Yun lang ang laging sinasabi ko. Sobrang hirap talaga kumuha ng schedule. Swerte mo na kung may available. So, yun na nga, wala lang walk-in, drop-in na lang, at saka yung online quota. So, let's go guys! Let's watch my video clips! Pumunta ng immigration dito sa Chungkwon-o, sa TKO. Exit lang tayo dito sa B. Yan. Dahil sa hindi pa dumating yung visa natin, after 2 weeks, kasi ang sabi daw, processing is 10 days. So, kaya pumunta ako dito sa immigration para mag-inquire. Guys, siya hindi nga ako. Para i-edit ay para mag-inquire kung ano na nga ba status ng ating visa. Ganito lang guys, exit lang tayo sa exit B. Ayan, lakad lang tayo. Exit tayo dito sa exit B1. Hindi tayo dyan kasi B2. Punta tayo sa exit B1. Yan. Ayan guys, exit B1. Going to Park Central. Pagkalabas natin dito, diretso lang tayo dito. Ayan. Diretso. Straighten lang natin. Straight.
Tapos, tatawid tayo dito sa may tawiran. Actually guys, matatanaw na natin yung tower ng immigration. Ayun na po. Ayan, tawid tayo dito. Ayan, tanaw na natin kaagad. Pag nandito na tayo sa labas. Yan na yung tower ng immigration. So wait lang. Ay, ang init. Grabe. So hot. Hintay lang tayo saglit kasi stoplight pa po siya. So, tara, tawid tayo. Ayan. Tapos, tatawid na naman tayo dun sa kabilang tawiran. So, ayun, dahil go na, takbuhin natin para makatawid tayo kaagad. So, ganun lang, tawid tayo ulit dito sa kabilang tawiran. Ayan. Tapos, turn to the right. Yeah. Actually, makikita nyo yun, oh, may arrow, immigration headquarters. Ayan. Ayan, oh, ayan, ayan. So, dito, yan. Street lang natin. Ito na yung tower, oh. Matatanaw na natin. So, takbuhin natin kasi nagmamadali tayo. Kasi, si Amo, bakit daw ako nagmamadali ng aking visa? Sabi ko kay Amo, magbayad ako ng aking visa fee. Which is hindi pa pala. Mag-inquire lang tayo. Follow up lang natin yung visa application. Ayan na guys! Ito na yung administration tower and immigration headquarters. So, pasok lang tayo dito. Ayan sa entrance. Hinihingal. Ayan. So, pasok tayo dito. Ayan, automatic po yung door. Tapos, akyat na tayo kaagad sa escalator. Ayan, nagmamadali sa kabayan. Ayan, akyatin natin ito hanggang 4th floor. Kasi nasa 4th floor po yung counter ng immigration para sa visa. First floor. UG pa pala yan. Ayan. So, punta tayo ng 4th floor. Dito pa pala yung bilangan. Ito pa pala yung first floor. Tapos, kaya tayo sa 2nd floor. Second floor. Guys, wala masyadong tao. Ayan. And then, 2nd floor. Wala pa tayong 3rd floor. Tayo sa 3rd. Grabe, ang laki ng bagong tower dito, guys. Ang laki. May elevator pala, guys. Sige lang, exercise rin to. Akyat. Ay! Ito pala. 3rd floor. Oh, dapat na. Elevator na lang tayo. Sige na lang next time. Malapit na tayo. Next time, guys, pwede po kayo mag-elevator. Pero I prefer na lang to take an escalator. Charot. So, yun na, guys. So, let's see kung ano na nga ba yung status ng ating visa. Kung tatanong kasi ang tagal ng mail. So, gusto ko nang mag-visa. So, pagkarating nyo dito, punta lang kayo dito sa Foreign Domestic Helper Section Admission of Helper Section. O direct tayo pupunta sa Information. Ayan.
Ito na po. Punta lang po tayo sa... Ayan, ito na. So, counter tayo. So, dito yung information. Ano pala yung dito? Reception. So, ayun, ito na guys. So, pag hanapin natin yung information. Saan ang information dito sis? Mag-ano ka ba? Mag-inquire lang, mag-update sa aking visa. Nag-update din ako dun. Saan ka nag-update? Nag-update din ako dun sa ano mo na sa 24 so yung may draft in. Oo. Tapos bibigyan, sabihin mo lang mag-update ka sa visa mo. Kasi bibigyan kila lang number. Tapos i-check mo yung number dito. Tapos balik ka naman sa counter. Saan ano yun? 22, 20, 21. 22. Ah, itong pila? Nag-drop in ka ba? Oo. O yung mag-update? Kailan ka nag-drop in? Yung 24, 1 month na ngayon. Kaya sabi niya mo i-update mo. So, dito sa 2022. Ah, okay. Dito pala guys, sa counter 22, 21. Ayan, 21. Contract renewal drop-in. Ayan. So, pila ka lang dito para hihingi ka ng number. So, ayan. Para makakuha tayo ng number at ma-entertain tayo ng officer. So, pasok tayo dito. Pila tayo dito pala. Pipila. Pipila tayo. Matagal pa pala ako tawagin ito. Antay mo tayo. So, mamaya na tayo mag-update guys. At baka haba na yung ating... Pag mag-drop in kayo, ito lang. Pila kayo. Ayan, contract. Counter 21. So, alright. Mamaya ulit yung update natin. Ayan yung mga kababayan natin nakapila. Para mag-update. Date sa aking pag-drop in pala sa aking kontrata. Kung gusto mo mag-update, pupunta ka lang pala dun sa may counter 21, tapos magtanong ka dun, tapos bibigyan ka nila ng number. Kapag yung nag-drop in ka, kapag 2 weeks pa lang, ay hindi nila ikaw i-entertain at papabasahin ka lang sa notice na 4 weeks. So, ito na pala ang bagong update. After mag-drop in ng ating kontrata, ay mag-antay pala tayo ng 4 weeks. Wala na pala yung 10 days, yung ngayon, working days. Wala. Ang sabi doon, 4 weeks. At least 4 weeks daw. So, kaya ito, pababa na tayo. Uwing luhaan ang person. So, ayan, 4 weeks pala tayo mag-aantay. So, yan. So, yun lang. Imarites ko muna. So, yun lang yung vlog natin. Ito yung pinaka-update.